Sabay kaming nagising ng kapatid ko na may dalawang system. Ang isa ay ang wipeout system. Kayang ubusin ang lakas para alisin ang kahit ano. At ang isa naman ay isang stockpiling system na may sariling storage. Bilang kuya niya, naaawa ako sa kapatid ko dahil sakitin siya mula pagkabata. Pinili ko ang wipeout system na gumagamit ng pisikal na lakas. Habang ang kapatid ko naman, pinili ang stockpiling system. Pero sinong mag-aakala na pagkalipas ng isang linggo, dumating ang katapusan ng mundo. Nanalasa ang matinding lamig at mga kawan ng zombie. Gamit ang wipeout system, ginawa ko ang lahat para lipulin ang mga zombie. At hindi nagtagal, ako ang naging bayani ng syudad. Samantala, ang kapatid ko ay naging simpleng tagabantay lang ng bodega. Sa isang pag-atake ng mga zombie, malubha akong nasugatan at kailangan ko ng supply para mabuhay. Pero nadiskubre kong nilock ng kapatid ko ang pinto ng safe house. Tiningnan niya lang ako ng malamig at sinabing, "Bakit ikaw ang dapat maging bayani?" Habang ako, tagabantay lang ng bodega. Nang muli kong imulat ang mga mata ko, inunahan na ako ng kapatid ko sa pagpili ng wipeout system. Nang masaksihan ko ang ginawa niya, nalaman kong bumalik din siya. Napangisi ako, ang hindi niya alam ay ang mabigat na kapalit ng wipeout system. Ang paggamit nito ay kumukonsumo ng sobrang daming lakas. Kahit pa ako na may malakas na pangangatawan. Pagkatapos kong gamitin yun, nanghihina ako na parang galing sa matinding sakit. Siya pa kaya, isang senyorita na kahit pagbukas ng takip ng bote ay hirap na hirap. Isang gamit lang, siguradong 3 araw siyang babagsak sa kama. Kagigising ko lang nang marinig kong sabihin ng kapatid ko, "Kuya, akin na yung pula." Para siyang bata na takot maagawan ng paboritong laruan. Mabilis niyang inabot at hinawakan ang wipeout system na nasa kanan. Sa sandaling dumampi ang mga daliri niya sa pulang icon. Isang galak na ngiti ang lumitaw sa mukha niya. Sa buhay na to, ako naman ang magiging bayaning titingalain ng lahat. Pagkatapos, lumingon siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pagyayabang at pangmamaliit. "Kawawang kuya, siguro hindi mo pa alam, no? Nasa akin na ang pinakamalakas na kakayahan. Sa buhay na to, ikaw naman ang luluhod para magmakaawa sa akin." Dahan-dahan, akong lumakad patungo sa pinabayaan niyang stockpiling system. "Ching-ching, sigurado ka ba talaga dyan? Mukhang panglaban yung isang yan. Magiging mahirap yan." Si Jing-ching, nakakakuha lang ng kanyang maladyos na kapangyarihan, ay sobrang lumaki ang ulo sa sandaling iyon. Hinawi niya ang kanyang buhok, at nagkunwari siyang nakakaintindi at sinabing, "Kuya, napag-isip-isip ko na rin. Mula pagkabata, ikaw na palagi ang nagpoprotekta sa akin. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Itong mga madumi at mahihirap na trabahong tulad ng pakikipaglaban, ako na ang gagawa. Yung kulay ginto, malamang isa lang yung storage space. Bagay sa taong maingat na tulad mo. Ikaw na lang ang mag-asikaso ng logistics. Protektahan ako." Napangisi ako sa isip ko. Gusto mo lang din akong gawing kasangkapan mo. Tapos, tulad ng kung paano kita pinrotektahan sa nakaraang buhay. Sagar ng lahat ng pakinabang mo sa akin. Hindi ko na siya pinansin. Iniunat ko ang aking daliri at dahan-daang hinawakan ang gintong simbolo sa aking harapan. Kasunod nito, agad akong binalot ng isang mainit na gintong liwanag. System binding successful. Host, Jing Buffon. Kakayahan, walang hanggan. Pag-iimbak, baguhan. Nananatiling oras bago ang katapusan ng mundo, 167 oras at 59 na minuto. Samantala, si Jing-ching, na matagumpay na rin nakakonekta, ay tuwang-tuwa. Iwinasiwas niya ang kanyang braso sa hangin. Ang kristal na ashtray sa lamesa ay biglang naglaho. Namutla ang mukha ni Jing-ching. Napahawak siya sa dibdib at huminga ng malalim. Pero agad din itong napalitan ng labis na kagalakan sa kanyang mukha. "Totoo nga, totoo. Nasa akin na ang kapangyarihang yun." Lumingon siya sa akin. Wala na sa kanyang mga mata ang dating pag-asa sa akin. "Kundi kitang-kitang kayabangan. Kuya, medyo pagod ako. Ikuha mo nga ako ng tubig. Saka, ibigay mo sa akin yung bank card na iniwan ni mama at papa." Lalabas ako para bumili ng mga gamit para makapaghanda. Ang tono niya, parang nag-uutos sa isang alila. Tinitigan ko itong nakababat akong kapatid na siyang nagtulak sa akin sa bangin sa dati kong buhay. Dahan-dahan kong binigkas ang isang salita, "Liz." Tila huminto ang hangin sa sandaling iyon. Nawala ang ngiti sa mukha ni Jing-ching. Inisip pa niyang baka nagkamali lang siya ng dinig. Mula pagkabata, sunod sa yearn ako sa kanya. "Kuya, anong sinabi mo kanina? Galit ka pa rin ba sa akin? Dahil inagaw ko yung pulang system. Pero ginawa ko lang naman yun para protektahan ka ah." Sabi ko, "Lumayas ka." Tumayo ako, at tiningnan si Jing-ching mula sa itaas. "At isa pa, bahay ko to. Nakapangalan sa akin ang titulo ng bahay na to. Bibigyan kita ng 10 minuto para ligpitin ang mga gamit mo. At lumayas ka rito. Nasisiraan ka na ba?" Sa wakas, hindi na nakapagpanggap si Jing-ching. Bahay to ni na mama at papa. Anong karapatan mong paalisin ako? At saka, nagising na sa akin ang pinakamalakas na kapangyarihan. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Malapit nang maguno ang mundo. Ako lang ang makakapagligtas sa'yo. Kapag kinalaban mo ko ngayon, kahit na magmakaawa ka pa, hinding-hindi kita tutulungan. Masyado siyang kampante. Akala niya siguro ay luluhod pa rin ako sa kanya tulad ng nakaraang buhay ko. Dahan-dahan akong lumapit kay Jing-ching habang nakangiti, hanggang sa nasukol ko siya sa pader.
Ang pinakamalakas na kapangyarihan, ha? Buong lakas kong sinuntok ang pader sa tabi ng tenga ni Jingqing. Kasabay ng isang malakas na kalabog, napasigaw sa takot si Jingqing. Napayuko siya habang tinatakpan ang kanyang ulo. Yang tinatawag mong kapangyarihan, para lang ba yan magpawala ng mga luma mong damit? Nakalimutan mo na ba? Ang kapangyarihan mo ay para lang mag-alis ng mga bagay. Hindi ito kayang lumikha ng pagkain. Pagkalipas ng 7 araw, babagsak ang temperatura sa negatibong 60 degree. Kapag wala kang makakain at maisusuot, kahit na kaya mong paalay ng buong gusaling ito, mamamatay ka pa rin sa ginaw at gutom. Nanginag ang buong katawan ni Jingqing. Pinaliwala niya talaga ang isyong ito. Pero mabilis siyang nagmatigas at sumigaw, "Oh, ano ngayon? Kaya kung magnakaw, sinong maglalakas loob na hindi ako bigyan ng supply? Tatapusin ko siya. Samantalang ikaw, anong silbi ng pagbabantay mo sa bulok na warehouse na yan?" Sa huli, sakin ka pa rin aasa. Ganun ba? Sige, good luck sa'yo. Tinatamad na akong magsayang pa ng laway sa kanya. Naglakad ako papunta sa pinto at binuksan ito. Umalis ka na, ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ng security para kalagarin ka palabas. Huwag mong kalimutan, may batas pa rin sa lipunang ito. Pwede kitang ireklamo sa pulis para sa trespassing. Tinitigan ako ni Jingqing habang nakatalikod ako sa kanya, desidido. Halos umapaw na ang matinding galit sa kanyang mga mata. Ayos, sige lang, dahil ganyan ka kawalang puso. Huwag mo kong sisisihin kung maging malupit ako. Pagdating ng katapusan ng mundo, tingnan natin kung paano ka magmamakaawa sa akin habang hawak mo yung mga basura mo. Jing Bufon, huwag kang magsisi. Pumasok si Jingqing sa kwarto. At basta nalang isiniksik sa malita ang ilang damit at alahas. Hila-hila ang malita, galit na galit siyang sumugod palabas ng pinto. Bago umalis, sinaman niya ako ng tingin. Sa buhay na to, sisiguraduhin kong mamamatay ka sa harap ko na parang aso. Malakas na nagsara ang pinto. Samandal ako rito, at napabuntong hininga ako ng malalim. Unang hakbang, tapos na. Ngayong wala na ang pabigat. At taksil na handa akong saksakin anumang oras. Malaya na akong makakakilos at makakalaban ng todo. Pagkatapos, kinuha ko ang cellphone ko. Tiningnan ko ang oras. Alas 10 ng umaga, Enero 15, 2026. Mayroon pang eksaktong 7 araw bago dumating ang katapusan ng mundo. Ang bahay kong nagkakahalaga ng halos 8 milyon. Ipinost ko online. Binibenta ng may 20% discount. In-upload ko. Idagdag pa ang mana mula sa mga magulang ko. In-upload ko. Mayroon akong humigit kumulang 11 milyon. In-upload ko. Gusto kong bumuo ng isang lugar na kayang tiisin ang negative 70 degrees na sobrang lamig. Isang fortress para sa apocalypse na kayang labanan ng sangkaterbang zombie. Kailangan ko ring mag-imbak ng sapat na supply para sa isang tao na kayang lustayin sa loob ng ilang henerasyon. Ang perang to, kulang pa pambara sa ngipin. Kaya naman, agad kong tinawagan ang bangko. Isinangla ko lahat ng shares ko sa kumpanya at pati ang bahay ko. Tumawag din ako sa ilang pribadong nagpapautang. Pagkatapos, lahat ng malalaking online loan platform. Pati na ang mga credit card ko ay sinimo ko lahat. Para akong isang desperadong sugarol. Sa loob lang ng isang hapon. Ang cash na hawak ko ay umabot na sa 16 milyon. Pwede na to, habang tinitingnan ko ang bank card ko. Ang hilera ng mga numerong nakakasilaw. Wala akong naramdamang kahit kititing na tuwa. Tanging pagmamadali lang ang nararamdaman ko. Basurang papel lang ang pera. Magiging buhay lang ito kapag naipalit na sa mga supply. Minaneho ko yung SUV na hindi ko pa nabebenta. At dumiretso ako sa labas ng syudad. Malinaw ang target ko. Ang abandonadong cold chain logistics park sa west suburbs. Dati, yun ang pinakamalaking cold storage base sa buong syudad. Pero inabandona yun matapos tumakas ang may-ari dala ang pera. Liblib ang lugar na yun. Malawak ang paligid. Madaling depensahan, mahirap atakihin. Sa dati kong buhay, isang sindikato ang umangkin sa lugar na yon. Naging isa yon sa pinakamalalaking base ng mga survivor. Sa buhay na to, sa akin na to. Hinanap ko yung matandang caretaker ng lugar. Inabutan ko agad siya ng 20,000 cash. Sinabi ko sa kanya na gusto kong rentahan ang lugar para gawing setup ng isang horror escape room sa loob ng kalahating buwan. At sinabi ko ring hindi na kailangan ng kontrata. Susi lang ang kailangan ko. Habang tinitingnan niya yung makapal na bungkos ng pera, halos malaglag na ang pustiso ng matanda sa kitatawa. Walang atubili niyang ibinigay sa akin ang mga susi. Pagkakuha ko ng mga susi, agad kong nilock ang gate mula sa loob. Pumasok ako sa dambuhalang underground cold storage. Kahit 2 taon na itong abandonado. Pero dahil nasa 10 metro ito sa ilalim ng lupa, malamig at mamasa-masa pa rin dito. Nasa 3,000 metro kwadrado siguro ang lawak nito. At 8 metro ang taas ng kisame. Tinusuri ng sistem ang kasalukuyang lugar. Tapos na ang pag-scan, sabi ko sa isip ko. Natagpuan ng isang halos saradong espasyo sa ilalim ng lupa. Pasado sa mga pangunahing requisitos para gawing safe house. I-activate ba ang spatial anchor? Kapag na-anchor na, ang lugar na ito ang magiging bagsakan ng mga supply mula sa totoong mundo. Kahit kailan, gamit lang ang iyong isip. Maaari mong direktang i-teleport dito ang mga gamit mula sa labas. O ilabas dito ang mga gamit mula sa system space. Okay na ang anchor, secured na ang lugar. Ang susunod, pupunuin ko na to.
Nag-drive agad ako, papunta sa pinakamalaking bagsakan ng mga produkto sa syudad. At namili ako ng todo-todo. Dahil sa ginawa kong parang baliw na pamimili. Naging usap-usapan ako sa buong bagsakan. Isang misteryosong binata, kung mamakyo, parang siya ang may-ari ng lahat. Nakuha ko pa nga ang atensyon ng management ng palengke. Pero handa na ang palusot ko. Sinabi ko sa kanila, na para ito sa ilang malalaking minahan sa isang liblib na kabundukan. Para sa kanilang taunang imbak na supply. At saka, malapit na ring isara ang daan paakyat sa bundok. Kaya kailangang makumpleto lahat sa loob ng ilang araw. Sa panahon ngayon na pera ang nagpapatakbo ng lahat. Basta't may pera kang pambayad. Kahit gaano pa kalokohang pakinggan ang dahilan mo. May mga taong tutulong sa'yo na gawin itong kapanipaniwala. Pagsapit ng gabi, ang unang batch ng mga truck na kargado ng supply ay pumasok sa abandonadong pabrika sa kanlurang bahagi ng syudad. Nang matapos magdiskarga ang lahat ng trabahador at makaalis na sila, muli kong nilak ang bakal na tarangkahan. Sa loob ng napakalaking cold storage, nakatambak ang gabundok na supply. Naglakad ako papalapit sa 5 metrong taas na bundok ng bigas. Itinaas ko ang aking kamay, at idinikit ang palad ko sa pinakailalim na sako ng bigas. Ipasok, kasunod nun, ang gabundok na 50 toneladang bigas sa harap ko. Biglang naglaho na lang, pumikit ako, pumasok ang kamalayan ko sa system space. At doon, sa walang katapusang puting espasyo, 50 toneladang bigas ang tahimik na nakalutang sa ere. Nananatili sa dati nitong ayos noong nakasalansan pa. Dito, nakatigil ang oras. Kahit lumipas pa ang 100 taon. Ang lasa nito kapag niluto ay parang bagong saing pa rin. Galing, hindi ko mapigil ang bumulalas. Ang pakiramdam na hawak mo ang lahat sa iyong mga kamay. Datang saya na kontrolado mo ang lahat. Talagang nakakahumaling. Pero simula pa lang ito. Negatibong 60 degrees ng matinding lamig. Walang mapagkukunan ng init. Ang mga pagkain ito ay magiging kasentigas ng mga batong nagyelo. Naghanap din ako ng kaibigan para bumili ng 10,000 tonelada ng smokeless coal at diesel. Pati na rin mga solar panel at generator. 7 araw na lang ang natitira. Hindi ko lang kailangang manatili sa cold storage na ito. Kailangan ko ring mag-ipon ng pagkain na sapat para sa 10 henerasyon. Kailangan ko rin itong gawing isang fortress na may sariling temperatura na kahit nuclear bomb ay hindi kayang wasakin. Nang mga oras na iyon, may natanggap akong mensahe sa cellphone ko. Galing kay Jingqing. Isang litrato ang laman nito. Sa litrato, kasama niya ang kanyang senior na si Chen Shu. Nakaupo sila sa isang mamahaling French restaurant. Kawawa namang kuya, pagkatapos mapalayas sa bahay. Siguro instant noodles na lang ang kinakain mo, no? Nagse-celebrate kami ng senior mo ng bago naming buhay. Kung luluwag ka sa harapan ko ngayon at magmamakaawa, baka sakaling pag-isipan kong bigyan ka ng kapirasong tinapay. Tinitigan ko ang screen, at isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sige, kumain lang kayo. Kumain kayo ng marami, dahil iyan na ang huli ninyong hapunan sa buong buhay nyo. Na matatawag na pagkain ng isang sibilisadong tao. Simpleng-simple lang ang reply ko, magdamit ka ng makapal. Pagkatapos, binlock ko na siya at pinatay ang cellphone. Nakatayo ako sa isang nakabiting bakal na pasilyo sa ikalawang palapag. 12 ng mga manggagawa ang tila mga langgam na gumagawa. Abalang-abala sa loob ng tiyan ng dambuhalang bakal na ito. Boss, di ba parang sobra naman yata yung pinapagawa nyo? Ang pangalan ng kausap ko ay Lao Hei. Siya ang pinakamalupit na kontratista pagdating sa mga racket. Sa sandaling iyon, habang tinitingnan ang siksik na blueprint sa kamay niya. Halatang problemado ang itsura ni Lao Hei. Ang buong bahay, lalagyan ng 50 centimetrong kapal ng aviation grade na aerogel insulation. At bukod pa riyan, lalagyan ng 2 layer ng 20 mm bulletproof na bakal sa loob. Sa ganitong klase ng pader, panlaban ba to sa atomic bomb? Okay Godzilla. At saka, gusto mong ipasara lahat ng orihinal na ventilation. Mag-iiwan lang ng 2 na may nakakabit, na air intake na may biochemical filtration system. Pinunasan ni Lao Hei ang pawis sa kanyang noo. Kapatid, hindi biro ang gagastusin dito. Na-transfer ko na ang pera sa account mo. 5 milyong paunang bayad. Kailangan mong matapos to sa loob ng 3 araw. Lahat ng materyales, dapat on hand. Kung walang available, magbaklas ka sa ibang construction site. Babayaran ko ng triple ang diferensya. Humarap ako at tinitigan ko si Lao Hei sa mata. Isa lang ang patakaran. Huwag kang magtatanong kung bakit. Bawal mag-picture, bawal mag-post. Pagkatapos ng trabaho, bibigyan pa kita ng 2 milyon bilang pampatahimik. Halatang napalunok ng malalim si Lao Hei. 7 milyon, katumbas na yun ng 2 taon niyang kita. Sige po, boss. Kayo na po ang tatay ko. Dahil napakagalante nyo. Ako naman si Lao Hei, heto ang maipapangako ko. Kung hindi ko ito matapos pagkatapos ng 3 araw, pugutin nyo na ang ulo ko at gawing bola. Habang tinitingnan ko si Lao Hei na naglalakad palayo, na para bang biglang nabuhayan ng dugo. Hindi man lang ako natinag. Ang gagawin ko ay hindi lang isang simpleng bunker, kundi isang buong ecosystem na kayang mabuhay kahit maguno na ang mundo. Naglakad ako papunta sa isang sulok ng bodega. Nandoon ang mga bagong dating na espesyal na kargamento. Binuksan ko ang isang dambuhalang kahon. Lumitaw ang madilim at may kintab na metal sa loob. Hindi ito ordinaryong bakal, kundi sa pamamagitan ng mga espesyal na koneksyon ko to nakuha.
isang high-voltage electric fence generator, at military-grade na explosion-proof glass. Sa simula ng apocalypse, hindi ang mga zombie ang pinaka-nakakatakot, kundi ang puso ng mga tao. Kapag ang gutom at lamig ay ginawa ng hayop ang mga tao. Ang mga ordinaryong roll-up door sa harap ng mga salbaha, ay kasing grupok lang ng papel. Inimbak ng system ang lahat ng construction materials na ito. Pagkatapos, inayos ang espasyo nito base sa lokasyon sa blueprint. Habang abala sa pagkain ng mga trabahador, dahan-dahan kong hinawakan ng daliri ang mabibigat na explosion-proof glass. Tontoneladang materyales ang biglang naglaho, at sa tulong ng tumpak na kontrol ng system, walang bakas na naipasok ang mga ito sa pwesto ng mga bintana sa bubong ng factory. Nang makaalis na ang huling construction vehicle, dahan-daang nagsara ang malaking bakal na gate. Nakatayo sa gitna ng bakal na kuta na ito na sa akin lang. Habang tinitingnan ng sangkatutak na gamit na parang bundok sa dami. Hindi pa sapat, kulang na kulang pa. Tiningnan ko ang cellphone ko. Wala nang 500,000 piso ang natitirang balance. Naubos na ang purchasing power ko sa mga legal na paraan. Ang kasunod nito ay ang gabi ng zero-cost shopping spree. 2:00 ng madaling araw sa Eastport Bonded Logistics Center. Ito ang pinakamalaking bagsakan ng mga imported at exported na produkto sa syudad. Libo-libong container van, ang nakatambak na parang mga building blocks sa pantalan. Doon sa itaas, naglalaman ng mga dekalidad na kargamento mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero sa isang gabi, halos nilimas ko na ang kalahati ng mga high-value warehouse sa bonded zone. Hanggang sa nakaramdam ako ng bahagyang kirot sa aking utak. Babalayon na sobra na ang paggamit ko ng mental power. Kaya wala akong nagawa kundi tumigil kahit bitin pa. Nang paalis na sana ako, bigla, isang maingay na ugong ng makina ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ilang itim na modified na SUV, ang humarurot papasok ng pantalan. Huminto sila sa harap ng isang tagong bodega di kalayuan. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan. At bumaba ang nasa higit 10 taong puro tato. Ang leader nilang kalbo ay malakas na sinisigawan ang mga tauhan niya. Bilisan niyo ang paghakot ng mga gamit. Utos ni Longge, kailangang mailabas ang kargamentong to ngayong gabi. Mahigpit ang pagbabantay ng mga nasa itaas ngayon. Sa mga kahon na binubuhat nila, may nakatatak na malaking simbolo ng dangerous goods. Inaningkitan ko ang mga mata ko. Inactivate ko ang long-range scan ng system. Resulta ng scan, TNT. Mga pampasabog, detonator, industrial nitric acid. Armas pala, bigla akong kinabahan. Ito ang teritoryo ng pinakamalaking gang sa lugar na ito. Ang smuggling point ng Black Shark Gang. Habang tinitingnan ko ang mga TNT na hindi lang kayang magpasabog ng mga zombie, kundi kayang wasakin ang kahit anong depensa. Napadila ako sa aking mga labi. Nako, parang hulog ng langit ang Reg Along Toa. Kapag nakuha ko ang mga pampasabog na to, magkakaroon ako ng pinakahuling alas. Ngayong nag-cruise na rin lang ang landas natin. Pasensya na lang kayo, tahimik kong ginamit ang special ability ng system space ko. At umikot ako sa likod ng warehouse. Idinikit ko ang kamay ko sa manipis na pader na bakal ng warehouse. Sakto lang ang layo para sa collection range ng system. System, ay lock on ang lahat ng pampasabog sa loob ng warehouse. Kunin lahat, sa loob ng warehouse. Bigla na lang lumabo ang paningin ng mga tauhan na nagbubuhat. Yung mabigat na kahon na hawak nila kanina ay bigla na lang naglaho. Biglang tumahimik ang paligid. Mahigit 10 naglalakihang gangster ang nanigas sa kanilang posisyon sa pagbubuhat. Habang hawak-hawak ang hangin. Gulat silang nagtinginan sa isa't isa. Nasaan ang mga kahon? May multo. Longge, may problema. Nawala ang kargamento. Nawala lahat. Sumugod papalapit ang kalbong boss. Habang nakatingin sa walang lamang warehouse. Ang ekspresyon sa mukha niya ay nagbago mula galit patungong takot. Hanggang sa puntong kinwestiyon na niya ang kanyang buhay. Sino? Sinong gumawa nito? Lumabas ka riyan. Hayop ka. Hinugot niya ang baril niya. At parang baliw na iwinasiwas sa ere. At ako naman, matagal nang sinamantala ang gulo para makaakyat sa pader ng daungan. At maglaho sa kadiliman. Countdown, 24 na oras. Maingay pa rin ang syudad sa huling araw nito. Walang sino man ang nakakaalam na ito na ang huling dapit hapon ng dating mundo. Ulat panahon. City Cold Wave Advisory, inaasahang bababa ang temperatura ng 10 hanggang 15 degrees. Isang babala, pero walang sino man ang nagseryoso rito. Para sa kanila, magsuot lang ng mas makapal na damit, sapat na. Hindi na ako lumabas pa. Nanatili ako sa aking kuta sa kanluran para sa huling inspeksyon. Lahat ng pinto at bintana ay winalding ko na. Isang pangunahing daanan lang ang iniwan kong buka. Binuksan ko ang cellphone ko. At sinilip sa huling pagkakataon ang newsfeed ko. May bagong post si Jingqing 1 oras na ang nakalipas. Kahit na parating na ang taglamig, mainit pa rin ang puso ko. Salamat sa sorpresa, kuya. May pag-asa sa hinaharap. Yung iba naman dyan, hayaan na nating mabulok kasama ng pera nila. Napangisi ako ng malawak, nag-like ako sa post. Tapos, nag-iwan ako ng komento. I enjoy mo sana yung huling hangin yan. Dahil malapit na yang maging sobrang bagsik. At sa sandaling iyon, biglang tumila ang ambon sa labas. Kasunod nito ang isang piraso ng yelo na sinlaki ng bola ng pingpong. Na bumagsak ng malakas sa aking shatterproof glass. Sinundan pa ito ng pangalawa, at pangatlo. Bumuhos ang ulan ng yelo na parang mga bala.
Kasunod nito ang hagupit ng malakas na hangin. Biglang bumulusok ang temperatura. Isang emergency news alert ang lumabas sa screen ng cellphone ko. Breaking news. Dahil sa epekto ng isang napakalakas na polar vortex, babagsak ang temperatura sa buong mundo ng 50 degrees sa loob ng susunod na 3 oras. Pinapayuhan ang lahat ng mamamayan na umuwi na agad. Umuwi na agad. Hindi ito isang drill. Sa loob lang ng 10 minuto, dumating na ang paggunaw ng mundo. Nagiba ang kulay ng mundo sa labas. Sa isang iglap lang, ang kalsada ay nabalot ng makapal na itim na yelo. Nagbanggaan ang lampas 10 sasakyan. Agad itong nagliyab, pero bago pa man kumalat ang apoy, pinigilan na ito ng napakalamig na hangin. At naging isang kakaibang anyo ng yelo. Ang mga tao sa loob ng sasakyan, sa sobrang takot, ay sinubukang buksan ang pinto para makatakas. Pero nanigas na sa yelo ang mga pinto. May isang bumusag ng bintana at gumapang palabas. Pagkalapat pa lang niya sa hangin sa labas, para bang hinigop lahat ng init sa kanyang buong katawan. Agad na nanigas ang kanyang mga kilos. Ang ekspresyon ng takot sa kanyang mukha ay nagyelo. Naging mga ice statwang yelo sila na parang totoong tao. Pinapakita ng thermometer sa loob, na ang temperatura sa labas ay bumagsak na sa negatibong 30 degree. At patuloy pa itong bumababa ng 1 degree kada minuto. Samantala, ang temperatura sa loob ng safe house ay nananatili sa 24 na degree. Hinubad ko ang jacket ko. Isang manipis na t-shirt na lang ang suot ko. Samubo ako ng isang piraso ng bagong lutong wagyu. Hay, sarap. Kasabay nito, sa isang mamahaling apartment sa sentro ng syudad. Ang lamig. Anong nangyayari? Bakit huminto ang heater? Si Jingqing, balot na balot sa bago niyang baniling kumot na cashmere. Pero nanginginig pa rin sa sobrang lamig. Kanina lang kasi, ang heating system ng buong subdivision nila ay nasira dahil sa sumabog na tubo. Ang temperatura sa loob ng kwarto ay bumagsak na sa negatibong 5 degree. Kahit hindi pa ito nakamamatay. Para sa isang sanay sa layaw na tulad ni Jingqing. Impyerno na ito. Shenshu, gumawa ka ng paraan, bilis. Mamamatay na tayo sa lamig. Tinulak niya ang katabi niyang si Shenshu. Si Shenshu ay sobrang giniginaw na rin. Nagkakandara pa niyang isinusuot ang lahat ng damit na mahanap niya. Huwag ka nang maingay, giniginaw din ako. Buwisit na panahon to, pabago-bago. Dali, hanapin mo kung may heat pack pa. Nasa kahon na yan lahat ng heat pack. Tinuro ni Jingqing ang sulok. Nagmamadaling naghalongkat ang dalawa, pero nakita nilang wala pang 10 piraso ng heat pack ang natitira. Hindi tayo aabutin ng bukas dito. Teka, yung kuya mo. Di ba mayaman yung kuya mo? Siguradong nasa malaking hotel yun. O kaya bumili ng kung anong pampainit. Bilis, tawagan mo siya. Para namang nakakita ng pag-asa si Jingqing. Nanginginig ang kamay na kinuha ang cellphone. At tinawagan ang numero ko. Paumanhin, ang subscriber na iyong tinatawagan ay nakapatay. Sa galit, ibinato ni Jingqing ang cellphone sa sofa. Hayop siya. Naglakas loob pa siyang i-off ang phone niya. Kalma lang. Kumislap ang mga mata ni Chenshu. Naalala ko na. Nakita ko yung kuya mo dati sa wholesale market sa South City. Malayo ako noon. Pero parang narinig kong paulit-ulit niyang binabanggit. Ang West Suburbs at isang pabrika. Sakto, may abandonadong pabrika doon. Sa ganitong panahon, siguradong doon siya nagtatago. Puntahan natin siya. Pero ang lakas ng snow sa labas ngayon. Tumingin si Jingqing sa nakakatakot na bagyo ng nyebe sa labas. Medyo nag-atubili siya. Kung hindi tayo pupunta, hihintayin na lang nating mamatay dito. Hindi titigil agad yung snow na yan. Ilang oras pa, magyayelo at paputok na ang mga tubo ng tubig sa bahay. May kotse naman tayo, may heater sa loob. Basta mahanap lang natin ang kuya mo. Gamit ang system mo at ang utak ko. Akala mo hindi natin siya kayang kontrolin. Pagdating ng panahon, sa atin na ang mga supply niya. Nanaig ang kasakiman sa takot. Binalot ng dalawa ang kanilang mga sarili sa lahat ng damit na meron sila. Nahirapang bumaba ng hagdan, at sumuot sa loob ng kotse. Pinaandar ang sasakyan. Sa sandaling bumuga ang heater. Pareho silang nakahinga ng maluwag. Papunta tayo sa West Suburbs. Isang mabangis na kislap ang gumuhit sa mga mata ni Jingqing. Kapag nakita ko si Jing Bufan, titiyakin kong luluhod siya sa gitna ng nyebe. Hihingi siya sa akin ng tawad. At magmamakaawang patawarin ko siya sa kawalan niya ng galang. Samantala, sa West Suburbs, nakatutok ako sa isang sulok ng surveillance monitor. Doon, ilang asong kalye ang nagsisiksikan sa isang tabi. Nanginginig sa ginaw. Bigla, marahas na nangisay ang katawan ng isa sa mga aso. Sa isang iglap, napuno ng dugo ang mga mata nito. At naging matingkad na pula. Isang nakakakilabot at hindi makamundong etenggal ang umalingaw sa kaparangan. Ang asong nagiba ng anyo. Buong bagsik na sinugod ang mga kasama nito. Sumirit ang dugo sa nyebe. At agad na namuo bilang mga pulang kristal ng yelo. Hindi ito ordinaryong virus. Ito ang lason ng nagyayelong bangkay. Hindi sila natatakot sa lamig. Sa katunayan, mas lalo pa silang nabubuhay kapag mas malamig. Ibinaba ko ang aking mga chopsticks. Sa wakas, nandito na. Tumayo ako, naglakad papunta sa control console. At pinindot ang pulang buton. Unang antas ng depensang panlaban, sinimulan. Ang high voltage na bakod ng kuryente sa unang linya ng depensa sa labas ng pabrika ay agad na nagliyab sa kuryente. Ang mga asol na kidlat nito ay maririnig na pumipitik sa gitna ng bagyo ng nyebe.
Tinaas ko ang aking kopeta ng red wine. At nag-alay ng isang tagay sa bagyo ng niebe na nasa monitor. Maligayang pagdating sa impyerno, mga bisita ko. Ang bagyo ng niebe sa west suburbs ay isa ng ganap na puting kalamidad. Wala pang 5 metro ang layo na makikita. Isang puting BMW X5 ang gumgewang-gewang na parang lasing. Hirap na umuusad sa kalsadang may kalahating metro ng kapal ng niebe. Bakit hindi pa rin tayo nakakarating? Hindi ba sabi mo 20 kilometro lang? Nakaupo si Jingqing sa passenger seat. Nakabalot sa kanyang katawan ang 2 makakapal na kumot. Pero nanginginig pa rin siya sa ginaw at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Huwag kang maingay. Manhid na ang mga kamay ni Chen Shu na nakahawak sa manibela. Puro na itong pasa na kulay violet dahil sa frostbite. Ayon sa navigation, malapit na tayo. Buisit, halos hindi ko na makita ang daan. Isang malakas na lagutok, biglang lumubog ang sasakyan, at tuluyan nang namatay ang makina. Sumabit ang ilalim ng sasakyan sa isang matigas na tipak ng yelo sa gitna ng daan. Sira ang kotse. Sa kawalan ng pag-asa, hinampas ni Chen Shu ang manibela. Pero tumama ang kamay niya sa balat nitong sintigas na ng yelo. Napangiwi siya sa sakit. Ano? Napasigaw si Jingqing. Gusto mo ba akong mamatay dito? Chen Shu, wala kang kwenta. Manahimik ka. Kung kaya mo, ikaw ang magmaneho. Sumabog na rin ang pagnanais ni Chen Shu na mabuhay. At dinaig nito ang kanyang karaniwang pagpapanggap. Baba na. Yung madilim na hugis sa unahan, sigurado pabrika na yun. Lalakarin natin. Sa mga oras na iyon, wala nang ibang pagpipilian ang dalawa. Kung mananatili sila sa kotse, iisa lang ang kahahantungan nila, ang mamatay sa ginaw. Hinigpitan nila ang pagkakabalot ng kumot sa kanilang katawan. Para silang 2 lampang penguin. Pasuray-suray silang sumuong sa malakas na hangin at niebe. Pakiramdam ni Jingqing ay sisubog na ang kanyang mga baga sa ginaw. Ang bawat paghinga ay parang unti-unting pagpapahirap. Ang 500 metro, na karaniwang ilang minuto lang nilalakad, ay inabot nila ng buong kalahating oras. Nang ang abandonadong pabrika na parang isang dambuhalang gawa sa bakal, ay lumitaw sa kanilang harapan. Halos gumapang na ang dalawa sa paluhod na paraan hanggang sa makarating sa gate. Pero, natigilan sila sa kanilang nakita. Paano ito naging abandonadong pabrika? Ito ay malinaw na isang kuta na gawa sa bakal. Ang dating sira-sirang pader na gawa sa pulang ladrilyo. Ganap na nababalutan ng kulay pilak na metal. Tumugod si Jingqing sa harap ng dambuhalang pintuan na gawa sa purong bakal. Walang tigil at malakas niyang kinakalampag ang pinto. Bufan, Jing Bufan. Alam kong nandyan ka sa loob. Kuya, buksan mo ang pinto. Ako to, si Jingqing. Pamamatay na ako sa ginaw. Buksan mo na ang pinto, papasukin mo ko. Jing Bufan, ako si Chen Shu. Pamilya tayo. Paano mo kami matitiis na mamatay dito? Paus na sa kasisigaw ang dalawa. Agad na nilamon ng malakas na hangin ang kanilang mga boses. Sa loob, nakaupo ako sa isang malaking leather na sofa. Nasa harap ko ang isang buong pader ng mga monitor. Sa screen, 2 malabong pulang anino mula sa thermal imaging ang nakadikit sa gate. Para silang 2 kaawa-awang langaw. Hawak ko ang isang kopeta ng kaka-aerated lang na Lafite. Dahan-daang iniikot. Sa tabi, kumukulo ang pulang mantika sa maliit na tansong kaldero. Naglalabas ng nakakabaliw na anghang at bango. System, buksan ng external speaker. Mahina kong utos. Nakaon na. Ang speaker sa labas ng pinto ay gumawa ng tunog ng kuryente na ikinagulat ng dalawa. Sunod nito, isang tamad at kalmadong boses na tila may kasama pang ngiti ang umalingaw-ngaw sa gitna ng bagyo ng niebe. Sino yan? Alam nyo bang bawal mang istorbo sa ganitong oras ng gabi? Nang marinig ang boses na iyon, agad na tumulo ang luha ni Jingqing. Kuya, ako to, ang kapatid mo. Kuya, buksan mo na ang pinto. Sobrang lamig dito sa labas. Mamamatay na kami. Kapatid, kamo. Hindi nagmamadali ang boses ko. Kasabay ng isang malakas na paghigop. ESK, medyo na-overcook itong bituka ng pato. Sino ka nga ulit? Halos hindi makahinga ang nasa labas. Nanginginig ako sa ginaw dito sa labas na parang aso. Habang ikaw, kumakain ng hotpot sa loob. At isa pa, yung nakakainis na imahe ng bituka ng pato. Dahilan para bigla siyang maglaway. Hindi napigil ang kumalam ang tiyan niya. Bufan, huwag kang magmaang-maangan. Alam kong naririnig mo ko. Ako si Jingqing, ang kaysa isa mong kapatid. Bilisan mo, buksan mo ang pinto. Pag nakapasok na ko, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Hindi lang yun pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Binitawan ko ang aking mga chopsticks. Kinuha ang mikropono. Tinitingnan ang nanggagalating mukha sa screen. Biglang nanlamig ang tingin ko. Ang sabihan mo kong lumayas, hindi ba yun pagkakaunawaan? O baka naman yung sinabi mong mamatay ako sa harap mo na parang aso. Hindi rin ba pagkakaunawaan yun? Sinabi ko lang yun sa galit. Nataranta si Jingqing. Kuya, lalaki ka. Bakit ang kitid ng utak mo? Nagkamali ako dati. Mali ako, kaya heto, nagso-sorry na ako sa'yo. Oh, ayan na. Sorry. Sorry na. Okay na ba? Buksan mo na kasi ang pinto. Anong klaseng sorry yan? Maliwanag na utos yan. Sa tingin niya, basta't sabihin niya ang salitang sorry. Kailangan ko na siyang patawarin. Ganun na ang patakaran sa loob ng 20 taon. Sayang lang, dahil nagbago na ang patakaran. Kung may silbi lang ang sorry,
Para saan pa ang mga pulis? Napangisi ako ng malamig. Tutal, ang taas ng pride mo. E di gamitin mo yung pinakamalakas mong abilidad para makapasok. Hindi ba't mayroon kang clear system? Sagabal ba sa paningin mo ang pintong to? E di ay clear mo. Parang kidlat na tumama kay Jingching ang mga salitang yun. Oo nga pala, may system ako. Siguro natangga na siya sa sobrang lamig. Nakalimutan kong may system din pala ako. Sige, kung ayaw mong buksan ang pinto, ako na mismo ang magbubukas. Huwag ka lang magmamakaawa sa akin mamaya. Isang mabagsik na kislap ang dumaan sa mga mata ni Jingching. Huminga siya ng malalim, at bigla niyang idiniin ang naninigas niyang kamay sa malaking pinto. Ang enerhiya sa loob ng katawan niya ay umaalimpuyo. Isang pulang ilaw ang sumabog mula sa kanyang palad, at bumayo ng malakas sa pinto. Ngunit, hindi nangyari ang inaasahan niyang paglaho ng pinto. Sa halip, ang pulang ilaw ay parabang tumama sa isang pader na hindi nakikita. Agad itong tumalbog pabalik, namanhid ang braso ni Jingching sa lakas ng pagtama, at siya'y napasalampak sa yelo. Babala ng system, masyadong siksik ang target na bagay. Pinatibay rin ito ng enerhiyang may mataas na antas. Ang sapilitang pag-aalis ay nangangailangan ng spatial anchoring. Kasalukuyang level ng host ay LV1. Ang sapilitang pag-aalis ay hindi maisasagawa. Ang sapilitang pag-aalis ay mangangailangan ng lakas buhay. Imposible. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Jingching. Ang pinto na hindi man lang natinag. Ang system ko ang pinakamalakas sa lahat. Paanong pati isang pinto ay hindi ko mabuksan? Mula sa loudspeaker, narinig ang walang awa kong pangungutya. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ginamitan ko ang pintong yan ng 5 milyong halaga ng aerospace grade alloy. At saka, mukhang saktong-sakto ang system ko para kontrahin ka. Ang clearing mo ay hindi kayang ubusin ang mga imbak ko. Ngayon, lumayas ka na. Huwag mong dumihan ng yelo sa tapat ng bahay ko. Nagsara ang loudspeaker. Kasunod nito, biglang sumindi ang searchlight sa itaas ng pinto. 2 nakakasilaw na ilaw ang direktang tumama sa kanilang mga mukha. Hindi sila makadilat sa tindi ng liwanag. Nakaupo si Jingching sa yelo. Nararamdaman ang lamig na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Habang nakatingin sa pinto na hinding-hindi na mabubuksan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Lumipas ang kalahating oras, hindi pa rin umaalis sina Jingching at Shenshu. Dahil nasira ang kanilang sasakyan, nagsisiksikan na lang sila, sa isang sulok ng selyadong tarangkahan ng pabrika. Anong gagawin ko? Hindi ko na maramdaman ang mga paa ko. Naging kulay ube na ang mga labi ni Jingching. Puno na ng yelo ang kanyang mga pilikmata. Mas malala pa ang kalagayan ni Shenshu. Ibinigay niya kay Jingching ang isa sa iilan niyang damit. Ngayon, nanginginig na ng todo ang buong katawan niya. At nagsisimula ng lumabo ang kanyang paningin. Huwag kang matulog, baka hindi ka na magising. Sa sandaling iyon, mula sa itaas, isang nakakalulang bango, ang lumutang sa hangin. Pilit na itinaas ng 2 ang kanilang mga ulo. Gusto nyo, nakatayo ako sa terasa sa ikalawang palapag. Hawak-hawak ang mangkok ng hindi ko naubos na hotpot. Shin Bufon, parang awa mo na. Bigyan mo ko ng kahit kaunti. Kahit isang higop lang ng mainit na sabaw. Sa wakas, bumigay na si Shenshu. Lumuhad siya sa niebe, at walang tigil na yumukod sa taong nasa itaas. Tinuruan pa kitang magbasketball noon. Alang-alang sa pinagsamahan natin. Iligtas mo ko. Pinagsamahan. Napangisi ako. Kumuha ako ng isang piraso ng bagong lutong baka. Noong ikinulong niyo ako sa labas. Inisip niyo ba ang pinagsamahan natin? Initiwan ko. Ang umuusok na piraso ng karne, na tumutulo ang pulang mantika, ay nahulog sa harap nilang 2. Doon mismo sa maruming niebe. Halos walang pag-aalinlangan ng susunggaban na sana ito ni Shenshu. Ngunit mas mabilis sa kanya. Sinunggaban ko ang piraso ng karneng nababalot ng maruming niebe. At diretsyong isinubo, nilunok ko ng hindi man lang inunguya. Ang biglaang init na dulot nun, ay nagpadaing sa kanya sa ginhawa. Masarap ba? Masarap, masarap. Tumango si Jingching habang umiiyak. Dahil busog na kayo, Liz na, na-detect ng security system ko, na may ilang kaibigan na naakit sa amoy kanina. Hindi pa nakakakilos ang 2, nang sa gitna ng malakas na hangin at niebe sa di kalayuan. Biglang may lumitaw na ilang pares ng mga matang kulay berde. Isang malalim na ungol ang daladala ng hangin. May ilang mutated na asong zombie sa loob. Takbo, bilis. Si Shenshu ang pinakamabilis na nakakilos. Agad niyang hinayla si Jingching para tumakbo palabas. Pero puro yelo at niebe ang sahig. Nadulas silang 2, at malakas silang bumagsak ng pasubsob. Isang asong zombie ang agad damamba sa kanila. Diretsyong sinakmal ng malaki nitong bibig ang hita ni Shenshu. Tulong, Jing Bufon. Tulong. Napasigaw si Shenshu na parang kinakatay na baboy. Pilit niyang tinutulak ang aso. Pero wala itong nararamdamang sakit. Sa gitna ng panganib, isang masamang tingin ang gumuhit sa mga mata ni Shenshu. Bigla niyang hinawakan si Jingching na nasa tabi niya. Buong lakas na itinulak papunta sa bibig ng aso. Habang siya naman ay gamulong sa kabilang direksyon. Kuya, anong ginagawa mo? Sumigaw si Jingching sa sobrang takot. Kitang-kita niya ang mabahong bibig, na malapit ng kumagit at pumutol sa leeg niya. Sa sandaling nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Nanaig ang kagustuhan niyang mabuhay kaysa sa takot. Mariin niyang tinitigan ang ulo ng aso na sumusugod sa kanya.
Ang pulang icon sa kanyang isipan ay walang tigil sa pag-flash. Sumigaw siya sa kanyang isipan, maglaho ka. Ang dambuhalang ulo ng aso, na 1 sentimetro na lang ang layo mula sa ilong ni Jingqing, ay bigla na lang naglaho. Ang natira na lang ay ang kalahating bangkay ng aso na walang ulo. Malakas itong bumagsak sa katawan ni Jingqing, dahilan para halos masuka siya ng dugo dahil sa bigat. Natalo ng host, ang level 1 na mutated na nilalang. Nakakuha ng 10 experience points. Babala, ubos na ang lakas. Pakiramdam ko'y parang hinihigop lahat ng lakas sa aking katawan. Nagdilim ang paningin ko, untik na akong mawalan ng malay. Pero nakaligtas siya, mukhang kawili-wili naman pala ang palabas na to. Ibinaba ko ang hawak kong larga vista. May sumili na mapaglarong kislap sa aking mga mata. Dahil ayaw niyong umalis. Sige, bibigyan ko kayo ng direksyon. Muling umalingaw-ngaw ang boses ko, na may halong malademonyong panghihikayat. Maglakad kayo ng 200 metro pasilangan. May isang guardhouse doon. Doon dating tumitira ang matandang bantay. Kahit basag na ang mga salamin, at least may bubong pa rin. Iyon lang ang tanging pag-asa niyong mabuhay ngayong gabi. Pagkasabi ko noon, tuluyan nang nagsara ang bintana. Naiwan na lang sa dilim ang 2 taong nanginginig sa takot. Kasama ang dumaraming mga berdeng mata sa kanilang paligid. Punta tayo sa guardhouse. Itinulak ni Jingqing ang bangkay ng aso sa ibabaw niya. Nagmamadali siyang tumayo, hindi niya man lang tinapunan ng tingin si Chenshu. Ang pagtulak na yun kanina, tinatandaan niya, sa huling segundo bago sila tuluyang mapalibutan ng mga asong zombie. Nagkandara pa ang 2 patakbo sa sirasirang guardhouse. Maliit lang ang guardhouse. Tagusan ng hangin sa lahat ng sulok. Ginamit nila ang mga abandonadong tabla at lumang dyaryo para kahit paano'y matakpan ang mga bintana. Bagsak silang napaupo sa maalikabok na sahig, kapwa habol ang hininga. Jingqing, ayos ka lang ba? Sinubukang abutin ni Chenshu ang kamay ni Jingqing. Pilit ang ngiti sa kanyang mukha. Kanina, yung aso ang itutulak ko sana. Hindi ikaw. Sana wag mong masamain. Layuan mo ko. Malamig na iwinaksi ni Jingqing ang kamay niya. Matapos ang nangyari kanina, ang maskara niya ng pagiging inosente ay tuluyan ng nabasag. Lumabas na ang tunay niyang kulay, isang taong makasarili at walang puso. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Chenshu, dati, binubuhay lang kita kasi gwapo ka at matalino. Pero ngayon, isa ka ng pabigat. Nakasandal si Jingqing sa pader. Nakapikit para manumbalik ang kanyang lakas. Mula ngayon, kung magtatangka ka ulit na hawakan ako, sisiguraduhin kong matutulad ka sa asong yun na nawalan ng ulo. Biglang nanigas ang buong katawan ni Chenshu. May bahid ng galit at pagkamuhi sa kanyang mga mata. Pero agad niya itong itinago. Alam niyang si Jingqing ngayon ay may hawak na isang nakakatakot na clearing system. Kayang-kaya siya nitong patayin. Wala siyang magawa kundi magtimpi. Samantala, sa basement ng isang ligtas na bahay na 200 li ang layo, nakababad ako sa isang heated massage bathtub, habang may hawak na tablet. Kahit na nawala ang supply ng internet, ang military-grade na satellite receiver na in-install ko, ay nakakasagap pa rin ng signal mula sa buong mundo. Sa screen, patuloy na umeere ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Panawang pang-emergency mula sa distrito ng Huaxia. Inilunsad na ng bansa ang pinakamataas na antas ng emergency plan. Bukas na ang mga opisyal na kanlungan sa iba't ibang lugar. Pinapayuhan ang mga nakaligtas na magtungo sa pinakamalapit na lokasyon. Kanlungan sa lungsod na ito. Lokasyon, Shelter No. 7, East City Sports Center. Habang tinitingnan ko ang mga coordinate na ito, naalala ko ang dati kong buhay. Dati, yan talaga ang pinakamalaking opisyal na base sa simula. Pero dahil sa sobrang dami ng tao, napakabilis maubos ng mga supply. Idagdag pa ang magulong pamamahala. Wala pang 1 buwan, sumiklab ang kilalang Ephod Riot doon. 10,000 tao ang namatay. Mukhang hindi nga nagbago ang takbo ng kasaysayan. Pinatay ko ang balita, binuksan ko ang system interface. Kasalukuyang kabuo ang imbak, 32,000 tonelada. System level, LV1. Experience points, 0%. Kondisyon sa pag-level up, mangolekta ng 10 level 1 na zombie crystal core. Mga crystal core, noong nakaraang buhay, hindi natuklasan ng mga tao hanggang sa 3 buwan ng apocalypse. Na ang mga ito pala ay magagamit. Ang mga crystal core sa utak ng zombie ay pwedeng gamitin para palakasin ang mga abilidad. At ngayon, alam ko na yon. Yung tandang si Jingqing. Kanina, inatupag lang niyang iligtas ang sarili niya na parang aso. Pero iniwan niya ang pinakamahalagang gantimpala sa niebe. Yun ang experience pack ko. Hindi yun pwedeng masayang. Nagpalit ako at nagsuot ng isang magaan na nanothermal battlesuit. Kinuha ko ang tactical axe ko. Nagpa siya akong lumabas para mag-ikot-ikot. Sa mismong unang gabi ng malakas na pag-ulan ng niebe, kukunin ko ang aking unang malaking huli. At para tingnan na rin kung yung 2 asong bantay ay namatay na ba sa ginaw. Suot ang isang fully enclosed na nano-hitang combat suit. Gumalaw ako sa kaparangan ng West Suburb. 50 metro sa unahan, yung grupo ng mga zombie dog ay paikot-ikot sa guardhouse. 7 silang lahat. Inayos ko ang aking paghinga. At bigla akong sumugod mula sa pinagtataguan kong banta ng niebe. Ang unang zombie dog ay umuungol pa rin sa guardhouse. Hindi man lang nakakilos. At dama po na ang palakol ko.
Isang malakas na kalabog. Diretsong biniyak ng tactical axe ang matigas niyang bungo. Sa pagpatay ng level 1 na zombie dog, experience plus 5. Agad na naalarma ng ingay ang 6 pang mababangis na aso. Ang leader nila, ang pinakamalaking zombie, na Mastiff, ay biglang lumingon. Ang mga mata nitong kumikinang ng kulay berdeng liwanag ay nakatitig sa akin. Itinulak niya ang kanyang mga paa sa likod. At ang malaki niyang katawan ay bumangga na parang tangke. Sa sandaling lumundag siya kalahating metro sa harapan ko. Itinutok ko ang kaliwang kamay ko sa sahig sa ilalim ng mga paa ng Mastiff. Sa isang iglap, ang 2 metrong diametrong yelo sa ilalim ng mga paa ng Mastiff. Kasama ang nagyayelong lupa ay biglang naglaho. Nawalan ng sahig ang Mastiff. At diretsyong nahulog dito. Hanggat mahina ka, tatapusin kita. Agad akong tumalon sa malalim na butas. Umiikot sa ere ang hawak kong tactical axe. At tumama ang talam sa marupok na batok ng Mastiff. Gamulong ang pugot na ulo ng aso. Natalo ang elite class na zombie dog, experience plus 20. Dropped item, level 1 strength crystal core plus 1. Napangiti ako sa tuwa, yumuko ako, at kahit nandidiri ay kinapa ang loob ng bungo ng Mastiff. Mabilis kong nakuha ang isang kasing laki ng kuko, na kristal na may mahinang pulang ilaw. Ito ang pinakamatatag na currency sa panahon ng apocalypse. Ang crystal core ang pinagmumulan ng lakas ng mga zombie. Ito rin ang susi sa ebolusyon ng sangkatauhan. Yung 5 natitirang zombie dog sa itaas ng butas ay patuloy sa pagtahol ng malakas. Pero hindi sila bumababa dahil takot sila sa butas. Tumingala ako, at ngumiti ng malupit. Huwag kayong magmadali, isa-isa lang. Lahat kayo ay experience points para sa akin. Sa isang kumpas ng isip ko, mula sa aking spatial storage, ay kumuha ako ng isang modified na nail gun. Sa sumunod na 5 minuto, para lang akong nasa target practice habang nakatayo sa ilalim ng butas. Tapos na ang laban. Umakyat ako mula sa butas. Kinapa ko ang lahat ng bangkay. Sinwerte ako. Sa 7 aso, nakakuha ako ng 3 crystal core. Umabot na sa 45% ang system experience bar ko. Itinapon ko ang mga crystal core sa aking spatial storage at naglakad ako papunta sa guardhouse. Walang katao-tao sa loob. Tanging mga magugulong bakas ng paalang ang nandoon. At isang linya ng salita na inukit gamit ang kuko sa pader. Jing Buffon, maghintay ka lang. Hey, matibay din pala ang buhay ninyo. Napangisi ako ng may pangaalipusta. Hindi naman ako nag-aalala na may magagawa pa ang 2 langgam na yun. Sa katapusan ng mundo, mas masakit pa ang mabuhay kaysa mamatay. Lalo na para sa 2 taong iyon na matayog ang pangarap. Pero siniswerte namang mamatay. Ngayong nakapunta na sila sa opisyal na kanlungan. E di magpakasaya na sila sa biyaya roon. Ang lugar na iyon ang tunay na impyerno. Tumalikod ako at umalis. Ang likod ko'y naglaho sa gitna ng niebe at hangin. Sa paglabas kong ito, hindi ko lang napatunayan ang galing ko sa pakikipaglaban. Mas nakasiguro rin ako sa isang bagay. Sa mundong ito kung saan gumuho na ang mga patakaran. Basta't sapat kang malupit at malakas. Ang lugar na ito ay ang aking palaruan. At ang susunod kong target ay ang First People's Hospital sa sentro ng syudad. Hindi lang dahil may mga zombie doon, kundi dahil naroon din ang antiviral serum na kailangan ko. Bagamat hindi ito lunas sa lahat, kaya naman itong gamutin ang ordinaryong trangkaso at impeksyon, na napakahalaga sa simula pa lang. Samantala, sa East City Sports Center, ginawa na itong pansamantalang kanlungan. Libo-libong survivor ang nagsisiksikan sa pasukan. Nagkahalo-halo na ang mga iyak, mura, at sigaw ng paghingi ng tulong. Mga sundalong armado, habang ninenervyos na pinapanatili ang kaayusan. Huwag magtulakan, pumila ng maayos para sa temperature check. Ang mga may sugat, ihiwalay agad. Limitado lang ang supply, isang mangkok lang ng lugaw ang bawat tao kada araw. Kung gusto ninyong mabusog, magpalista sa search and rescue team. Sina Jingqing at Shenshu, kaawa-awa ang itsura habang nakikipagsiksikan sa mga tao. Hoy, anong ginagawa nyo? Hinarang ng isang sundalo ang 2 sumisingit sa pila. Isa akong awakened, para bang nakakita ng pag-asa si Jingqing. At baliw na iwinawasiwas ang mga kamay habang sumisigaw. May kapangyarihan ako, espesyal ako, papasukin nyo ko, gusto kong makausap ang pinuno ninyo. Awaken, natigilan ng sundalo, bagamat may kautusan nang anggaling sa itaas, na dapat nilang tukuyin ang mga taong may espesyal na abilidad. Pero nitong mga nakaraang araw, sobrang dami nang nagpapanggap, patunayan mo, malamig na sabi ng sundalo. Huminga ng malalim si Jingqing. Pilit na tinitiis ang pagod ng katawan at ang pagkahilo dahil sa gutom. Humarap siya sa isang malaking harang na bato sa gilid ng daan. At itinuro ang kanyang kamay. Paglaho ka, isang kulang ilaw ang kumislap. At ang batong may bigat na daan-daang kilo ay biglang naglaho na parang bula. Na para bang hindi ito kailanman umiral. Biglang tumahimik ang mga tao sa paligid. Biglang naliit ang mga mata ng sundalo. Agad niyang kinuha ang kanyang radyo. May natagpo ang isang space type sa entrance. Hindi, isa siyang elimination type. Awaken. Ano po ang gagawin namin? Pagkalipas ng 5 minuto, dinala sina Jingqing at Shenshu sa isang mainit-init na opisina. Nasa likod ng lamesa, ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng military coat. Sinuri niya si Jingqing mula ulo hanggang paa. Sabi mo, ang abilidad mo ay mag-alis ng mga bagay.
Hawak ni Supervisor Wang ang isang ballpen. Gaano kalaking bagay ang kaya mong alisin? Kaya mo bang mag-alis ng buhay na tao? Kaya kung alisin ang anumang bagay sa loob ng 2 metrong diametro. Dahil sa wakas ay naramdaman na ni Jingqing ang init. Mas naging malinaw na ang kanyang pagsasalita. Kaya ko rin sa mga buhay na tao. Kanina lang, habang papunta kami rito, in-eliminate ko ang isang mutated na Tibetan Mastiff. Sir, isa akong combat type. Gusto ko ng sarili kong kwarto. Gusto kong kumain ng karne. Natawa si Supervisor Wang. Para siyang nakarinig ng isang nakakatawang biro. Combat type, ineng. Dahil lang sa isang aso, akala mo na kung sino ka ng magaling. Tumayo siya, lumapit sa bintana, at itinuro ang makapal na kumpol ng mga zombie sa labas. 10,000 ang bilang ng mga namamatay ngayon. Ang abilidad mo, isa lang ang kaya sa isang pagkakataon. Isang kakayahan na kapag ilang beses mo lang ginamit, bagsak ka na agad. Sa gitna ng labanan, wala man lang yang binatbat. Isang bagay na kayang gawin ng sniper sa isang putok lang. Bakit ka pa namin isusubo sa kamatayan? Agad na nanigas ang ekspresyon sa mukha ni Jingqing. Pero, biglang nagiba ang tono ni Supervisor Wang. Napatingin siya sa runway sa labas na natatakpan ng yelo. Kahit na medyo walang kwenta ang abilidad mo. Bagay na bagay naman yan sa ibang gawain. Sarado ang mga kalsada dahil sa makapal na yelo ngayon. Hindi makapasok ang mga truck ng supply. Pati ang runway ng eroplano, natabunan na rin ng yelo. Kailangan nating maglinis ng daan para mabuhay. Isang daan para sa kaligtasan. Ang abilidad mo, kapag ginamit pang alis ng yelo. Isa kang alamat, mag-alis ng yelo. Naramdaman ni Jingqing na minamaliit siya. Sumusobra na to. Ako ang nagising. Ang bidang babae na may pambihirang kakayahan. Ako ang itinakdang maging reyna ng apocalypse. Tapos uutusan nyo lang ako na maging tagalinis. Ayoko. Isa akong taong may abilidad. Paano ninyo nagagawang ipahiya ako ng ganito? Ayaw mo. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Supervisor Wang. Dito, kapag hindi ka nagtrabaho, wala kang pagkain. Kahit pa isa kang awakened. Ang rasyon dito ay base sa trabaho. Pwede mong piliing hindi ito gawin. Kung ganoon, lumayas ka at bumalik doon sa labas sa niebe. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Agad na humakbang pasulong ang 2 sundalo sa tabi niya. Bahagyang itinaas ang dulo ng kanilang mga baril. Nanghina ang mga tuhod ni Chen Shu sa takot. Mabilis niyang hinayla ang manggas ni Jingqing. Desperado siyang sumenyas gamit ang kanyang mga mata. Jingqing, huwag kang padalos-dalos. Manatili muna tayo. Ang mahalaga, mabuhay muna tayo. Tinitigan ni Jingqing ang madilim na butas ng mga baril. At muling naisip ang malaimpyernong lamig sa labas. Naduraj ang kanyang pride. Tangina. Nagtiimbagang siya. Napayuko siya dahil sa sobrang kahihiyan. Makalipas ang 30 minuto, isinama si Jingqing sa Special Cleaning Team. Numero 098. Simple lang ang trabaho niya. Tumayo sa harap ng engineering vehicle. Humarap sa 1 metrong kapal ng niebe at mga guho sa unahan. At walang tigil na gamitin ang kanyang skill. Kailangan niyang alisin ang pader ng niebe sa daan. Sa bawat malinis na bahagi, uusad din ng kaunti ang convoy. Sa bawat paggamit niya ng kapangyarihan, nararamdaman niyang tila hinihigop ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Iyan mo, ano pang tinutunganga mo riyan? Nag-aantay ang convoy sa likod. Sigaw ng tagabantay gamit ang megaphone. Kapag bumagal siya ng kaunti, isang sandamakmak na mura agad ang sasalubong sa kanya. Samantala, si Chen Shu, dahil wala siyang anumang kakayahan, ay na-assign sa pinakamababang grupo, ang mga taga-buhat. Ang trabaho niya ay buhatin ang mga taong namatay sa ginaw o mga nakagat, at dalhin sila sa hukay na sunugan. Ang baho roon ay halos makapagpahimatay ng tao. At anumang oras, may panganib na mahawan ka. Pero para mabuhay, para makatanggap ng kalahating pirasong tinapay na inaamag, wala siyang magawa kundi ang magtiis. Hating gabi, bagsak ang 2 sa mga pansamantalang higaan sa ilalim ng bleachers ng gym. Daan-daang tao ang nagsisiksikan dito. Naghahalo-halo ang amoy ng pawis at paa. Tinitigan ni Jingqing ang kanyang mga kamay na namumula, namamaga, at nagnanaknak. Hindi niya mapigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi dapat ganito. Mayroon naman akong A-system. Isa naman akong reborn. Naalala niya si Jing Bufon. Naalala niya ang maaliwalas na furry place. Jing Bufon, sigurado akong nagpapakasaya ka ngayon, no? Mahigpit na hinawakan ni Jingqing ang maruming kumot. Bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Maghintay ka kapag nakaakyat ako sa pwesto. Kapag nakaharap ko na ang pinakamataas na commander dito. Iyakin kung isusuka mo ang lahat ng nilamon mo. Sa mga sandaling ito, sa plaza sa harap ng City First Hospital, ay siksikan ng mga nagyelong zombie. Hindi pa talaga patay ang mga ito. Kapag nakaramdam sila ng init mula sa taong buhay, agad silang majay gising. System activated. Silent field. Gumamit ako ng kaunting energy para bumuo ng isang soundproof layer sa paligid ng katawan ko. Gamit ang Flying Tiger Claws, diretso akong umakyat sa bintana sa 3rd floor. Nasa 3rd floor ang pharmacy. Mas kaunti ang mga zombie rito. Matapos kong tapusin ang ilang pag-alagalang nurse na zombie, lumapit ako sa estante. Idinaan ko ang palad ko sa mga hilera ng gamot. At sa isang iglap, naglaho ang mga ito. Nasa kalagitnaan pa lang ako ng pagkuha. Nang makarinig ako ng malalakas na putukan mula sa ibaba. Lumapit ako sa bintana para sumilip sa ibaba.
Nakita ko ang dalawang modified na riot-proof na sasakyan na sinira ang gate ng ospital. Mga 7 o 8 armadong lalaki ang nagpapaulan ng bala sa mga zombie. Ang simbolo sa sasakyan ay isang itim na peteng. Ang Black Sand Gang. Sila na naman. Mukhang nalaman na rin nila kung gaano kahalaga ang mga gamot. Kaya sinamantala nila ang gabi para umatake. Ang liit nga naman ng mundo. Napangisi ako. Hindi ako nagmadaling umalis. Sa halip, humanap pa ako ng komportableng pwesto. Sumandal sa bintana, at pinanood ang magandang palabas sa ibaba. Malakas ang firepower ng Black Sand Gang. Mabilis silang nakagawa ng daan. At dumiretso sa elevator ng lobby. Pero masyadong malakas ang putukan. Hindi lang ang mga zombie sa plaza, kundi pati na rin ang mga zombie mula sa mga kalapit na kalsada. Ang naakit papalapit, sakto namang pagpasok ng mga tauhan ng Black Sand Gang sa lobby. Biglang sumabog ang sahig. Isang higanteng zombie na mahigit 3 metro ang taas. At puro kalamnan. Ang sumulpot mula sa ilalim. Isang level 2 mutant, isang tyrant na power type. Bahagyang nanliit ang mga mata ko. Ang bilis namang lumabas ng level 2 na mutant. Anong klaseng halimaw to? Natulala sa takot ang mga taga Black Shark Gang. Sabay-sabay na nagpaputok ang ilang AK. Tumatama ang mga bala sa katawan ng tyrant. Pero iilang tilamsik lang ng dugo ang lumabas. Umatungal sa galit ang tyrant. Walang kahirap-hirap nitong dinampot ang isang abandonadong stretcher sa tabi niya. At inihagis na parang isang frisbee. 2 tauhan ng Black Shark Gang ang direktang naduraj at naging parang giniling na karne. Agad na nagkagulo sa lugar. Magandang pagkakataon. Nagningning ang mga mata ko. Ang level 2 na crystal core ng tyrant na yun ay kayang-kaya akong i-level up agad. At malaki ang tsansa na majay gising nito ang bago kong skill. Tiyaga akong naghintay. Hinintay kong ubusin ng mga taga Black Shark Gang ang lakas ng tyrant. Pagkalipas ng 5 minuto, natahimik ang buong hall. Ang 7 miyembro ng Black Shark Gang ay naging. Habang ang tyrant naman ay malubha na ring nasugatan. Pabuga-buga itong humihingal ng malakas. Nakasubsob sa sahig para subukang magpagaling. Ito na ang pagkakataon. Para akong isang agila na tumalon mula sa 2 palapag. Habang nasa ere, kumuha ako ng isang big kiss ng dinamitang TNT mula sa aking space. Sinindihan ko ang mitsa. Heto ang regalo ko sa'yo. Ibinuka ng tyrant ang malaki nitong bibig. Sa pag-aakalang pagkain iyon. At sinakmal ito ng buo. Gamulong ako paglapag. At nagtago sa likod ng isang malaking poste. Ang lakas ng pagsabog ay nagpayanig sa buong gusali. Nang mawala ang usok at alikabok. Tuluyan nang nawala ang lahat mula sa leeg pataas ng tyrant. Isang dambuhalang katawan na walang ulo na lang ang natira. Nakahandusay sa sarili nitong dugo. Nilapitan ko ito, at naghalungkat sa mga pinagpirasuhang laman. Sa wakas, nakakita ako ng isang crystal core na sinlaki ng walnut. Nakuha ang level 2 na lakas. Crystal core, plus 1. Nadetect ang isang high purity energy source. Ay absorb na ba agad para mag-upgrade? Yung crystal core sa kamay ko ay biglang naging isang mainit na agos ng enerhiya. Na pumasok sa aking palad. Pakiramdam ko, lumalagutok ang lahat ng buto sa buong katawan ko. Ang kapangyarihan ay bumubulusok sa loob ko. Matagumpay ang system upgrade. Kasalukuyang level 2. Na-unlock ang bagong skill, Space Blade. Beginner level, kumukonsumo ng mental power. May kakayahang sa totoong mundo. Na gumawa ng 1 metrong haba na space rift. Binabaliwala nito ang anumang physical defense. Kayang hiwain ang kahit anong bagay. Hindi tinatablan ng depensa. Tinitigan ko ang sarili kong palad. Sa isang isip ko lang. Isang manipis na linyang sinitim ng tinta ang lumitaw sa dulo ng daliri ko. Dahan-dahan kong itinutok ito sa gilid. Sa makapal na armor ng armored vehicle na iyon. At ginuhitan ito. Ang matigas na bakal na parang tofu lang kung hiwain. Ay direktang nahiwa ng napakakinis. Nakakabaliw sa lakas. Habang nakangiti, itinago ko na ang kapangyarihan ko. Tumingin ako sa 2 armored vehicle na umaandar pa. Sa loob ng mga sasakyan. Punong-puno ng mga supply na tinipon ng Black Shark Gang nitong mga nakaraang araw. Salamat, mga tol. Kinawian ko ang mga bangkay sa sahig. Sasakyan at mga laman, lahat kinuha ko. Sa pagpunta kong ito sa ospital, hindi lang ako nakakuha ng gamot. Nakapag-level up pa ako at bigla pang yumaman. Ganito dapat ang takbo ng buhay sa apocalypse. Ika-15 araw ng apocalypse. Ika-7 opisyal na shelter. Hindi na umaaikot ang hangin dito. Ang hangin ay puno ng amoy asim at amoy amag ng kawalan ng pag-asa. Ang stadium na dating kayang maglaman ng 50,000 tao. Ngayon ay wala nang natitira kundi kulang-kulang 30,000. Bumagsak na ang kaayusan. Nang tuluyang namatay ang generator. Wala na rin ang huling kislap ng liwanag ng sibilisasyon. Sa dilim, ang tao ay hindi na tao, kundi mga gutom na hayop. Wala nang pagkain. Buksan niyo ang pinto. Ang pinuno, mag-isang kumakain sa loob. Habang tayo, pinapakain niya ng balat ng puno. Bigla na lang sumiklab ang gulo. Libo-libong survivor na namumula ang mga mata sa gutom. Nilampasan nila ang depensa ng mga gwardya, na parang alon na dumagsa sa core management area. Nagkahalo-halo ang mga putok ng baril, sigawan, at tunog ng mga kagat. Nakatago si Jingqing sa isang sulok ng mga upuan. Mahigpit na hawak ang matagal ng mapurol na pala. Asahol pa sa kamatayan ng buhay niya nitong nakaraang linggo. Ang dati niyang mapuputing kamay ay puno na ng frostbite at paltos. Yung chewing gum system na yun.
Ginawa siyang alipin para sa matitinding trabaho. Takbo, tapos na ang lugar na to. Duguan ang mukha ni Chen Shu nang sumugod ito palapit. Narinig ko, nakalusot na raw sa depensa ang mga halimaw sa labas. Ang lugar na ito ay malapit nang maging isang patay na lupain. Takbo, saan tayo tatakbo? Walang pag-asang tiningnan ni Jingqing ang malakas na bagyo ng nyebe sa labas. Negatibong 60 degree sa labas. Mamamatay lang tayo kapag lumabas. Pumunta ka sa West Suburbs. Hanapin mo ang kuya mo. Sinunggaban ni Chen Shu ang kanyang mga balikat, at malakas siyang niyugyug. Naisip ko na, doon, hindi uobra kung tayong dalawa lang ang pupunta. Pero paano kung isasama natin tong libu-libong tao? Kahit gaano pa katibay ang kuta ng kuya mo, kakayanin ba no ng isang hukbo at libu-libong taong nasisiraan ng bait? Natigilan si Jingqing. Ang boses ni Chen Shu ay parang bulong ng demonyo. Alam mo naman na si Supervisor Wang. May ilang armored vehicle at mabibigat na armas, di ba? Kung sasabihin mo sa kanya, nasa West Suburbs, may isang bunker na punong-puno ng supply. Isang underground na kuta na may heating at kuryente. Ano sa tingin mo ang gagawin niya? Nagbago ang tingin sa mga mata ni Jingqing. Mula sa kawalan ng pag-asa, naging puno ito ng matinding pagkamuhi. Hanggang sa naging isang baliw at walang awang determinasyon. Oo, bakit ako kailangang magdusa sa impyerno? Habang ikaw, Jing Bufon, ay nagpapakasaya sa langit. Dahil ayaw mo kong tulungan. Ako na mismo ang magdadala ng impyerno sa pintuan mo. Kung mamamatay ako, mamamatay tayong lahat. Sa loob ng core office, si Supervisor Wang, basang-basa sa pawis, ay inuutusan ang kanyang mga tauhan. Nasirain ang mga dokumento, at maghanda sa paglikas. Sir, may alam akong lugar. Pumasok si Jingqing nang walang pakialam. Kahit nakatutok sa kanya ang baril, sumigaw siya ng malakas. Alam ko kung saan may mga supply. Libu-libong tonelada ng supply. Mayroon ding mga generator. At mayroon ding napakatibay at ligtas na depensa. Biglang lumingon si Supervisor Wang. Tinitigan niya ito ng masama. Anong sabi mo? Subukan mong magsinungaling. At babarilin kita ngayon din. Hindi ako nagsisinungaling. Lugar yun ng sarili kong kapatid. Isa siyang hoarder type na awaken. Bago pa man ang katapusan, nilimas na niya ang lahat ng cold storage sa buong syudad. Nasa abandonadong pabrika sa West Suburbs. Kapag nasakop natin yun, mabubuhay tayo. Mabubuhay tayong lahat. Nagningning ang mga mata ni Supervisor Wang. Iyon ang sakim na liwanag ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Magaling. Napakagaling. Pasa ang utos. Makinig ang lahat. Ang mga ayaw mamatay. Ang mga ayaw magutom. Sumunod kayong lahat sa akin. Ang target, West Suburbs. Kung sinong unang makakasakop nito, pwedeng kumuha ng kahit anong supply sa loob. Ang balita ay kumalat na parang virus. Sa buong shelter, may imbakan ng pagkain sa West Suburbs. Isang sakim na anak mayaman ang nagimbak ng libu-libong toneladang karne. Sugurin at limasin siya. Ang mga nagkakagulong tao na kanina lang ay nagpapatayan. Ay bigla silang nagkaroon ng iisang layunin. Makalipas ang 30 minuto, isang convoy na pinangungunahan ng 5 armored vehicle, na sinusundan ng mahigit 10 binagong truck. At sa likuran nila, isang dambuhalang hukbo ng libu-libong survivor na nakasunod. Ang sumugod sa gitna ng snowstorm. Nakasakay si Jingqing sa nangungunang armored vehicle. Hawak niya ang isang compressed biscuit na bigay ni Supervisor Wang. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa pagkakataong to, nagdala ako ng isang buong hukbo para bisitahin ka. Tingnan natin kung hindi mo pa ako pagbubuksan ng pinto. Samantala, sa pinakahulihan ng grupo, ang mga zombie na naakit sa amoy ng mga buhay, ay tahimik ding sumunod. Nagsasara na ang bitag ni kamatayan. Hindi tumunog ang alarma ng bakal na kuta. Sa halip, ang tumutugtog ay isang madamdaming symphony of fate. Nakasuot ako ng isang itim na tactical windbreaker. Nakatayo sa harap ng bulletproof na glass window sa ikalawang palapag. May hawak na kopeta ng red wine. Pinagmamasdan mula sa itaas ang mahabang pila na parang isang higanteng ahas na gumagapang sa nyebe. Sa wakas, nandito na rin sila. Habang tinitingnan ko ang siksik ang mga pulang tuldok sa monitor. Napangisi ako. Isang babala ang lumabas sa system interface. Nadetect ang paglapit ng malakihang grupo ng kalaban. Kagamitan ng kalaban, 5 armored vehicle, 3 heavy machine gun, mga RPG. 2 rocket launcher, 12 awakened, at higit 3,000 armadong rebelde. Mga target na sumusunod sa likuran. 5,000 level 1 na zombie, 3 level 2 na mutant. Talagang pinaghandaan nila ako, ha? Dahan-dahan akong humigop ng red wine. Hindi ako natinag ni Katie Ting. Sa katunayan, medyo na-excite pa nga ako. Ilang araw na kasi akong nabubulok dito sa bahay. Maliban sa pag-upgrade ng mga kapangyarihan ko. Puro panonood lang ng mga lumang pelikula ang ginagawa ko. Yung kilig na parang sumasayaw ka sa bingit ng kamatayan. Yan ang pinakamasarap na pakiramdam sa gitna ng apocalypse. Huminto ang convoy 500 metro mula sa pabrika. At mula sa loudspeaker, narinig ang boses ni Supervisor Wang. Para kay Jing Bufon na nasa loob. Makinig ka, kami ang opisyal na search and rescue team ng Shelter 7. Alinsunod sa batas, kinukumpista namin ang iyong mga supply at ang shelter mo. Isuko mo na agad ang iyong mga armas. At buksan mo ang gate. Basta't makikipagtulungan ka, bibigyan ka namin ng posisyon bilang special consultant. Titiyakin namin ang kaligtasan mo.
Special consultant, napatawa ako sa mikropono. Baka special na alipin, ang ibig niyong sabihin. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa buong lugar mula sa mga speaker. Puno ng hindi maitagong pang-uuyam. Supervisor Wang, tama ba? Naaalala ko, sa dati kong buhay. Ay, teka, naaalala kong paborito mong hiwa-hiwain para pag-aralan ang mga awakened. Bakit, ngayon naman, ang espasyo ko ang gusto mong pag-aralan? Nagdilim ang mukha ni Supervisor Wang. Hindi niya inasahan na ganito kitigas ang ulo nito. Ayaw mo sa maayos na usapan. Gusto mo yata ng sapilitan. Jingqing, hindi ba't sinabi mong kaya mong sirain ang pinto? Umakyat ka roon at kausapin mo siya. Tingnan nga natin yang sinasabi ninyong pagiging magkapatid. Itinulak palabas si Jingqing. May hawak na megaphone, tumayo siya sa ibabaw ng armored vehicle. Jing Bufon, napapaligiran ka na. Tingnan mo ang mga taong ito. Halos mamatay na sila sa gutom. Sinasarili mo lang ang lahat ng supply na iyan. Hindi ka ba kinukonsensya? Buksan mo na ang pinto ngayon. Para naman may kabutihan kang maiwan sa alaala ng mga tao. Dahil kung hindi, sa oras na pilitin naming makapasok, pagpipira-pirasuhin ka namin. Pagpipira-pirasuhin, ha? Umiling ako. Ang daliri ko ay dahan-daang ipinatong sa isang pulang butones sa control panel. Hay, kapatid, ang dali mo pa ring maloko. Akala mo matatakot mo ako sa dami ng mga yan. Hindi, naghahatid ka lang ng mga bagong target para sa akin. Nawalan na ng pasensya si Supervisor Wang at nagutos na siyang magpaputok. Isang RPG rocket ang humagibis patungo sa gate ng pabrika. Pero sa mismong sandali natatama na ito sa gate. Isang hindi nakikitang harang ang umilo. Ang rocket ay parang bumangga sa isang salamin. Kakaiba itong lumingon pabalik, at direktang tumama sa isang truck sa tabi. Iyon ang truck na puno ng mga rebelde. Agad itong sumabog at naging tostadong bakal. Ano, lahat sila ay natigilan. Ganti, paputukan nyo. Libo-libong bala ang umulan sa pader. Pero mga tilamsik lang ng apoy ang nalikha nito. Halos hindi man lang magasgasan ang pintura. Pamitik ako. Ako naman. Saka ko pinindot ang button. Defense System Sequence 2, Landmine Field, activated. Ang mga rebeldeng sumusugod sa unahan. Biglang gumuho ang nyebe sa ilalim ng kanilang mga paa. Daan-daang landmine ang sunod-sunod na sumabog. Agad na nabahira ng pula ang nyebe. Daan-daang tao ang direktang naglahon na parang bula. Umatras, bilis, atres. Nagumpugang paatras ang mga tao dahil sa takot. Pero ang mga tao sa likod ay sumusugod pa rin pasulong. Agad na naging isang malaking gulo ang lahat. Sa sandaling iyon, sa kapatagan ng nyebe sa kanilang likuran. Isang nakabibinging angle ang umalingaw-ngaw. Ang tunog ng mga pagsabog at ang amoy ng dugo ay umakit sa libo-libong zombie na sa wakas ay naglabas na ng kanilang mga pangil. Dahil sa amoy ng sariwang dugo, sumugod sila na parang mga asong ulol sa likuran ng mga tao. Tulong, mga zombie. May mga zombie sa likod. Napapaligiran tayo. Chin, bilis. Gamitin mo ang kapangyarihan mo para linisin ang minefield sa unahan. Bilis. Namumula na ang mga mata ni Supervisor Wang sa pagkataranta. Itinutok niya ang baril sa ulo ni Jingqing. Nanginginig sa takot ang buong katawan ni Jingqing. Desperado niyang pinakawalan ang kapangyarihang clear sa harapan. Pero masyadong malawak ang minefield. Ang kakarampot niyang lakas ay parang isang patak lang sa karagatan. Wala pang isang minuto, damaloy na ng malakas ang dugo mula sa kanyang ilong. At bumagsak na lang siya sa bubong ng sasakyan. Hindi ko na kaya. Talagang hindi ko na kaya. Sinipa siya palabas ng sasakyan nang walang kwentang si Supervisor Wang. Sumakay sa armored car at nagtangkang tumakas. Pero paano ko naman siya hahayaang makatakas? Dahil nandito na rin lang kayo, dapat lang na may iwan kayo. Nakatayo ako sa terasa. Itinaas ko ang kanang kamay ko. Patungo sa armored car na paliko. Kinuyam ko ang aking palad sa kawalan. Spatial blade. Isang itim na lamat na kitang-kita ng mga mata ang humiwa sa hangin. Walang kahit anong ingay. Ang armored car na iyon na tumitimbang ng higit 10 tonelada. Kasama ang nasa loob nitong si Supervisor Wang. Ay diretsyong nahati sa gitna. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalat sa paligid. Tila lahat ay natulala sa lakas ng ataking iyon. Ito ba ang kapangyarihan ng isang Diyos? Nagtago si Chen Shu sa tumpok ng mga patay na katawan. Habang pinagmamasdan ang lalaking nakatayo sa itaas na parabang isang Diyos. Agad na nabasa ang kanyang salawal. Tumagal ang laban ng 3 buong oras. Maliban sa iilang nakatakas sa gitna ng gulo patungo sa kalaliman ng nyebe. Ang grupo ng mahigit 3,000 katao ay halos naubos lahat. Nagkalat ang mga bangkay sa paligid. Tinunaw ng init mula sa sariwang dugo ang makapal na nyebe. At mabilis ding namuo bilang isang makapal na patong ng pulang yelo. Ginawa nitong isang dambuhalang open-air na morgue ang lugar. Pinagbabaril ko rin ng heavy machine gun ang kumpol ng mga zombie. Halos naubos ko na silang lahat. Tumila na ang bagyo ng nyebe. Isang maputlang buwan ang lumitaw sa kalangitan. Tinanglawan nito ang impyerno sa lupa. Sa harap ng tarangkahan, 2 na lang ang natitirang buhay. Sina Jingqing at Chen Shu. Sinwerte sila, dahil sa simula pa lang ay sinipan na sila palabas ng sasakyan. At nagtago sila sa ilalim ng wasak na armored car habang nagkukunwaring patay. Kaya sila nakaligtas hanggang ngayon. Dahan-daang bumukas ang tarangkahan. Hawak-hawak ko ang tactical axe. Unti-unti akong naglakad palapit sa kanilang dalawa. Nakaluhod sa lupa ang nakatatandang kapatid na si Jingqing.
Duguan ang buong mukha, gumapang siya papalapit sa akin na parang aso. Nagkamali talaga ako, napilitan lang ako. Si Supervisor Wang ang pumilit sa akin. Alam mo naman, di ba? Ako ang pinakaduwag sa lahat. Oo, sila ang pumilit sa amin. Jing Buffon. Ah, Kuya Buffon. Boss fan. Para na lang sa pinagsamahan natin dati. Parang awa mo na, pakawalan mo na ko. Magpapaalipin ako sa iyo habang buhay. Huminto ako 2 metro sa harap nilang dalawa. Hindi ako nagsalita. Sa halip, naglabas ako ng isang set ng mesa at upuan mula sa aking storage. Naglabas ulit ako ng isang maliit na kalan na luwad. Sinindihan ko ang apoy at isinalang ang kaldero. Nagsalin ako ng tubig at inilagay ang soup base. Hindi nagtagal, kumalat na naman ang maanghang at mabangong amoy. Naglabas ulit ako ng isang platong manipis na hiniwang karne ng tupa. Dahan-dahan kong sinimulang ilubog ito sa sabaw. Gusto nyo bang kumain? Itinaas ko ang isang pirasong karne. At hinaipan para palamigin. Napalunok sina Jingqing at Chenshu. Puno ng pagnanasa ang kanilang mga mata. Pero mas nangingibabaw ang takot. Kahit isang subo lang. Pakiusap. Umiiyak na nagmakaawa si Jingqing. Ang pamilyar naman ng eksenang to. Isinubo ko ang karne. At dahan-daang nginuya. Sa nakaraang buhay ko, ganitong-ganito rin ako nagmakaawa sa inyo. Mula sa likod ng pintong yun. Nagmakaawa ako sa inyo para sa kahit isang lagok na tubig. Kahit isang pirasong panes na biskwit lang. Anong isinagot nyo? Nanginginig ang buong katawan ni Jingqing. Hindi siya makapagsalita. Sinabi nyo na ang mga supply ay para lang sa mga taong may pakinabang. Ang mga walang silbi, hindi raw karapat-dapat na mag-aksaya ng hangin. Ibinaba ko ang aking mga chopsticks. Malamig ko silang tiningnan. Ngayon, ibinabalik ko sa inyo ang mga salitang yan. Tumayo ako. Kuminang sa ilalim ng buwan ang hawak kong tactical axe. Chenshu, tawag ko. Sa pag-aakalang may pag-asa pa siyang mabuhay. Dali-dali siyang tumingala. Sabi mo mahal mo si Jingqing. Handa kang mamatay para sa kanya, tama ba? Nag-alinlangan sandali si Chenshu. At sumulyap sa katabi niyang si Jingqing. Kapag pinatay mo siya, papasukin kita para kumain ng hotpot. Bibigyan pa kita ng isang mainit na silid. Ang boses ko ay puno ng tukso. Bibigyan pa nga kita ng isang evolution potion. Para maging isa ka na ring awaken. Isang punyal ang inihagis sa harap ni Chenshu. Iyon ang sukdulang pagsubok sa pagkatao. Huwag. Nangingilabot na tiningnan ni Jingqing si Chenshu. Habang patuloy na umaatres. Senior, hindi mo yan magagawa. Nagmamahalan tayo. Tiningnan ni Chenshu ang punyal. Saka siya tumingin sa likuran ko. Sa mainit at maliwanag na kuta. Pagkatapos ay sa babaeng nasa harap niya na puro dumi ang katawan. Ang babaeng wala ng halaga. Sa isang iglap, tuluyang nabasag ang maskarang tinatawag na pag-ibig. Biglang hinablat ni Chenshu ang punyal. At galit na sinugod si Jingqing. Jingqing, narinig mo naman, di ba? Basta't mamatay ka, mabubuhay ako. Tutal, wala ka na ring mga supply. Ano naman kung mamatay ka para sa akin ng isang beses? Napasigaw si Jingqing. Dahil sa kagustuhang mabuhay, nailabas niya ang kanyang huling lakas. Kahit naubos na ang lakas ni Jingqing. Nataman pa rin ang kanyang atake ang punyal sa kamay ni Chenshu. Nabigla na lang naglaho. Pero nakadagan na siya kay Jingqing. Huwag ninyong harangan ang daanan ko. Nagpagulong-gulong silang dalawa sa sahig na puno ng dugo. Para silang dalawang mababangis na hayop na nagkakagatan. Sukdulan ng kapangitan. Walang emosyon ko silang pinanood. Para lang akong nanonood ng isang katawa-tawang palabas. Hanggang sa pareho silang maubusan ng lakas. Umagsak sa sahig at naghabol ng hininga. Lasog ang mukha ni Jingqing sa mga kagat. Bulag na ang isang mata ni Chenshu. Ang galing, pumalakpak ako. Pero syempre, niloloko ko lang kayo. Lumapit ako sa kanilang dalawa. Itinaas ko ang palakol. Ang safe house ko ay hindi kailanman tumatanggap ng basura. Sa gitna ng kanilang mga desperadong sigaw. Itinaas ko at ibinagsak ang palakol. Tumalsik ang dugo sa kaputian ng nyebe. Tila isang namumukadkad na plum blossom. Ang mga alitan. Sa buhay na ito ay sa wakas natuldukan na. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Tumalikod ako at ikinumpas ang aking kamay. Ang mga bangkay sa lupa pati na rin ang wasak na armored car sa di kalayuan. Lahat ay kinuha ng trash recycling system. Naging malinis na muli ang bungad ng pinto. Pagbalik sa loob ng bahay, lumapit ako sa dambuhalang bintanang abot hanggang sahig. Nagmamasdan ng rumaragasang bagyo ng nyebe sa labas. Patay na ang mundo, pero buhay pa ako, at mabubuhay ako ng maayos. Kumuha ako ng isang bote ng itinatago kong whiskey mula sa lalagyan ng alak. At nagsalin sa 2 baso. Ang isa'y ibinuhos ko sa sahig, bilang alay sa handgal kong sarili mula sa nakaraang buhay. Ang isa na may itinaas ko sa langit, para sa malupit ngunit kahanga-hangang bagong mundo. Hello, Apocalypse. Ako si Jing Buffon, ang hari rito.